dehado tayo. So, nung nagsarili tayo, nagkameron tayo ng sariling koleksyon, di mas naging malaya tayo. Kumbaga sa panahon ngayon ay financially independent yun. Bukod sa sektor na ekonomiya, higit ding napagtibay ang mga natatanging tradisyon at kaugalian ng Marinduque nang ito'y maihiwalay mula sa Tayabas. Mas naging malaya ang lalawigan sa pagpapatupad ng mga lokal na tradisyon at paniniwala tulad ng Moriones at iba pang Holy Week traditions na may natatanging bersyon sa isla. Kung dumating yun ng mga mananakop, mas naging formal, mas naisulat yung mga batas. So yung mga practice natin nung unang panahon, kagaya ng tubong, ng kalutan, saka ng pagmumuryon, syempre nagkameron ng malaking pagbabago. So kung dati ay shared na heritage ito, so nagkaroon ng kakanyahan o identidad yun ating mga pamana na kultural. Kabilang narito ang pagtatatag ng kauna-unahan at kaisa-isang Catholic College sa lalawigan, ang St. Mary's College of Marinduque, na unang itinatag bilang isang primary school noong 1920. Kalaunan, lumago ito bilang Immaculate Conception Academy noong 1926 na nagbukas sa mas mataas na antas ng edukasyon at naging malaking bahagi ng sistemang pang-edukasyon sa Marinduque. Kaya't isang tunay na makasaysayang hakbang ang pagiging malaya ng Marinduque bilang lalawigan sapagkat ito'y nagbigay daan sa pag-usbong ng iba't ibang oportunidad at nagpalago sa ating ekonomiya, kultura at edukasyon. At mula sa mga tagumpay na ito, ang Marinduque ay patuloy na nagsusulong ng mga makabagong hakbang upang umangkop sa mga hamon ng modernong panahon. Malaki yung bagay na nagtutulong ng mga traditions. Culture, traditions, ito parang magnet na nakaka-attract ng tao. Local, international, parang sa magnet na hindi mapigil yan at pupunta-pupuntahan yan. Sa kasalukuyan, ang Marinduque ay patuloy na umuunlad sa iba't ibang aspeto na nagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa ating isla. Mula sa pagiging isang fourth-class province, formal nang itinalaga ang isla ng Marinduque bilang isang second-class province batay sa Department Order No. 074/2024 ng DOF. Sa aspeto ng ekonomiya, patuloy ang pagsulong ng mga negosyo at infrastruktura. Mas pinaganda at mas pinalawak ang Balanacan Port sa Magpog upang lalong mahikayat ang ating mga kababayan pati mga dayuhang turista na bumisita. Mula sa dating 6,000 square meters, naging 16,000 square meters na ito na may dagdag na access road upang maiwasan ang trapiko. Dumarami rin ang mga influencers at local vloggers na nagpo-promote ng mga sikat na tourist spots at historical landmarks sa isla tulad ng Luzon Datong sa Magpog, Palad Sandbar sa Santa Cruz, Mount Malindig sa Buenavista, Tres Reyes Island sa Gasan, Immaculate Conception Cathedral sa Buwak at ang Poktoy White Beach sa Torreos. Patunay na ating ipinagmamalaki ang mga yaman ng ating kalikasan at kasaysayan. Akin na, ako naniniwala, huwag lamang natin lilimitahan ang kultura doon sa ating nakagisnan. Later on, ay uusbong at umusbong na bagong kultura, na bagong tradisyon sa Marinduque. Kilala ang Marinduque bilang puso ng Pilipinas, hindi lamang dahil sa natatanging hugis at lokasyon ng isla, kundi dahil sa mayamang kultura at tradisyong meron ito. Tinawag tayong puso ng Pilipinas kasi heart-shaped island. Naguri ang heart of the Philippines. Ito daw yung sentro ng Pilipinas. Pero obviously yung ayon sa panukat, ito talaga ang sentro. The nature of heart is to love and to care. Yung nature ng puso. Kaya nga ang puso ay naging healthy kapag nagla-love at nagkikare. Kung gusto makilala ang isang muli at ma-discover sarili, go back to your heart. Know your heart. At doon mo nalaman, ito ka pala. Ang ating mga kaugalian at kultura ang nagsisilbing dugo na siyang nagpapatibok at nagbibigay buhay sa ating lalawigan. Tulad ng mga ugat na nananalaytay sa ating katawan,
inuugnay ng ating mga tradisyon ang ating nakaraan at ang kasalukuyan. Sapagkat ang kultura ay buhay, at kailanman ay hindi stagnant ang kultura. Hindi nagpapatuloy. Ang tradisyon ay buhay. Kaya nga sa tradition from the word tratere to transfer to hands-on, kaya nabubuhay lagi-lagi. Kaya hanggat may kultura, may marinduque. Hanggat may marinduque, mayroong bagong kultura at dating kultura na mamubuhay.
members of the Sangguniang Panlalawigan, from our ex-officio member, the President of the Sangguniang Panlalawigan Federasyon ng Sangguniang Kabataan, Honorable Bertilos A. Valencia. The President of the Liga ng mga Barangay Provincial Chapter, Honorable Carlos F. De Peralta. President of the Philippine Councilors League, Honorable Jose Neril L. Manggol. From the 2nd District, Honorable Ismael D.P. Lim. Honorable Danilo R. Red. Mercedes Arrejano. Honorable Melgabal R. Encabo. First District, Honorable Bernardine Opis Mercado. Honorable Aurelio J. Leva III. Mark Julius P. Caballas, Senior Board Member. Honorable Antonio Mangkukang III. Entering the hall is the maze of the Sangguniang Panlalawigan. The maze of the Sangguniang Panlalawigan symbolizes its legislative authority as stipulated in the internal rules of procedure. The maze is displayed at the foot of the presiding officer rostrum whenever the Sangguniang is in session, and is used by the Secretary to enforce order in the Sangguniang upon the presiding officer's instruction. Ladies and gentlemen, mga kababayan, please rise for the entrance of the presiding officer.
the Honorable Adeline M. Angeles, Vice Governor of the Province of Marinduque, as the Sangguniang Panlalawigan is now convened for its 6th special session. The 6th special session of the 16th Sangguniang Panlalawigan of the Province of Marinduque is now called to order. For the ecumenical prayer, may we request our spiritual leaders to kindly lead us in our prayer. Mr. Nasruddin Makadatar, Pastor Noel Saporna, and Reverend Father Elino Esplana. Tayo po ay tumungong lahat upang tayo po ay manalangin. At sinasabi po sa aklat ng Biblia, mula po sa unang Timoteo, chapter 2, verse 1 to 5. Una sa lahat, pabuti natin sa Diyos ang ating mga panalangin, hinaing at pasasalamat. Sa gayon, ipanalangin natin ang mga nasa pamunuan, ang mga may kapangyarihan at lahat ng tao, sapagkat ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na makaalam ng katotohanan na mayroon tayong isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, ang ating Panginoong Jesucristo, na ang lahat na tayo po ay maligtas. Tayo po ay yumuko at manalangin. Dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus Christ, the author and the finisher of our faith, kami po sa umagang ito ay sama-samang dumudulog sa iyo, nagpupuri at nagpapasalamat sa matagumpay na pagkilala sa inyong katapatan, kung papaano ang lalawigan ng Marinduque ay naging matatag at matagumpay sa antas ng pamumuno ng mga pinili ninyong mamuno sa aming lalawigan. Dalangin ko po, Panginoon, na ikaw lagi ang sentro ng kanilang paglilingkod. Dalangin ko po, Panginoon, na sa kanilang patuloy na walang sawa, walang kapaguran na paglingkuran kami. Dalangin ko, Panginoon, at sama-sama kaming dumudulog, na ibinigay mo, Panginoon, sila sa amin na kami ay pangunahan. Hindi dahil, Panginoon, sila ay matatalino. Hindi dahil, Panginoon, sila ay merong mataas na antas ng pinag-aralan. Hindi dahil, Panginoon, sila ay malalakas at mayayaman. Pinili mo sila, Panginoon, at hinirang at ibinigay sa amin dahil nakita mo ang kanilang puso ay may sapat na kakayanan na pangunahan kami na ang aming bayan ay mailagay sa isang mataas at kilala sa buong Pilipinas. Lagi ko pong hinihiling at dalangin na kami na nasa ilalim ng kanilang pangunguna ay patuloy na sila'y ipanalangin. Magpasako kami at kilalanin ang kanilang katapatan. Dalangin ko po, Panginoon, na samahan niyo po, Panginoon, sila na sa bawat hakbangin ng kanilang mga paa, samahan, Panginoon, ng inyong kabanalan. Dalangin ko, Panginoon, na anumang mga pagsubok, anumang mga circumstances ay magsilbing inspirasyon at tungtungan pa, Panginoon, nila upang higit pang maging matagumpay ang aming lalawigan ng Marinduque. Dalangin ko po, Panginoon, ang kanilang kalusugan. Bigyan mo sila, Panginoon, ng mahabang buhay. Dalangin ko, Panginoon, na sila'y mapanatili niyo, O Diyos, sapagkat ang karunungang ibinibigay mo sa kanila ay karunungang nanggagaling sa iyo. Kung paanong pinagtagumpay ni Solomon ang bansang Israel, gayon din, Panginoon, pagtatagumpayin mo
ang aming lalawigan ng Marinduque sa pangunguna ng aming minamahal na congressman, sa pangunguna ng aming minamahal na gobernador, sa pangunguna ng amin pong ginagalang na vice governor, at lahat ng mga bukal, at lahat ng mga mayors, lahat ng mga kapitan, at lahat ng mga kagawad at mga konsyales na gumagampan sa pagkatawag at pagkahirang. Dalayan ko po, Panginoon, na sila'y inyong iingatan at pagpapalain. At lagi kami na mga mamamayan ay naroon ang pagkilala sapagkat ikaw ang author and finisher ng aming pananampalataya. Sa pagbubukas po, Panginoon, ng ika-16th session po, Panginoon, ito, bigyan mo sila ng word of knowledge, word of wisdom, na lahat ng bigkasin ng kanilang mga labi ay katagang galing sa iyo. Kaya ang lahat ng papuri at pasasalamat ay nais pong ibalik namin sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah ang tagapaglikha. Dinadalangin namin sa iyo na sana lahat ng mga namamahala at nangangasiwa dito sa lalawigan ng Marinduque ay bigyan mo ng mga biyaya ng kalusugan nang sa ganoon ay lalong mapaganda ang aming lalawigan. Sana ay mapagkaisa nila ang mga taga Marinduque niyo. Sana ay pagkaloob mo rin sa kanila na magkaroon ng malalimang pagmamahal at malasakit ang bawat Marinduque niyo. Nang sa ganoon ay maging huwaran ang Marinduque sa pagkakaisa at may lipat sa ibang lugar ang pagkakaisa ng buong Pilipinas. Maraming salamat. Pagmahal naming Ama, basbasan mo po kaming lahat na naririto at nagkakatipon sa iyong pangalan. Basbasan mo po ang lahat ng mga namumuno sa amin mula sa aming congressman, gobernador, vice governor at lahat ng kasapi ng sangguniang panlalawigang ito. Patuloy mo pong ibigay sa kanila ang iyong karunungan at ibahagi sa kanila ang iyong kabanalan upang sa kanilang pamiminuno ay patuloy na maramdaman ang iyong presensya ng sambayanan. Ipagkaloob mo po ng kanilang mga gawain ay patuloy na magpapaunlad hindi lamang sa larangan ng relihiyon kundi sa larangang ekonomikal, kultural at iba pang bahagi ng aming paglago. Bigyan mo po sila ng malusog na katawan at mahabang buhay upang patuloy na makapaglingkod ng tapat sa iyong sambayanan. Panginoon, ikaw po ang aming pag-asa. Kami po ay nagkitiwala sa iyong mapagbigay sapagkat ayon sa iyong sinabi, wala kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo. Kaya nga po, muli po kaming kumakabit sa iyo bilang aming puno upang patuloy kaming mabuhay at mamunga ayon sa iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Makapangyarihan Ama ang mailikha ng langit at lupa. Aming pinasalamatan ang araw na ito sapagkat kami yung tinipon sa lugar na ito kung saan ay magiging makabuluhan sa aming araw. Nawa o Diyos, ipagkaloob mo ang banal na Espiritu lalo tigit sa mga namumuno sa lalawigan ng Marinduque. Punuin mo po sila ng iyong karunungan. Patuloy mo po silang gabayan at patuloy natulungan sa kanilang mga tungkulin upang sa gayon, O Diyos, patuloy na maigawad nila ang matapat na panunungkulan, matapat na paglilingkod at patuloy na ipagkaloob sa sangkatauhan at sa lalawigang ito ang kabutihan, pagpapala at kasaganaan ng buhay.
Gabayan mo lagi kami, O Diyos, lahat na naririto ngayon, upang sa gayon kami ay magkaroon din ng karunungan sa lahat ng mga aming mapakinggan at magkaroon kami ng pagkakaisa upang patuloy na magtutulungan sa ikabubuti at ikauunlad ng iyong lalawigan. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling at ininadalangin sa pamamagitan ni Hesukristo, na aming Panginoon, na buhay at naghaharing kasama mo at ang banal na Espiritu, iisang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Marami pong salamat. Right Reverend James De Mangala, Mr. Makadatar, Pastor Noel Saporna, Reverend Father Elino Esplana. For the national anthem, we will be led by Miss Maribel Monteagudo, and the raising of the Philippine flag will be led by Police Colonel Arthur A. Salida of the Marinduque Provincial Police Office, and the raising of the provincial flags to be done by the Boy Scouts and Girl Scouts of the Philippines, Cadet Girl Scout Sofia Lorraine Del Prado, Cadet Girl Scout Sharja Nicole Molbog, Venturer Scout Ruben Kurt Mantaring, Venturer Scout Kyle Juan Paris Motol. And it will be followed by the Marinduque March, and we will be joined by the municipal officials of the 6 municipalities in the province of Marinduque, who will raise their respective municipal flags, recognizing Honorable Army DC Carion and Honorable Mark Anthony Senyo and SB members for Boac, Honorable Marisa Red Martinez, Honorable Medwin Manuel and SB members from Santa Cruz, Honorable Augusto Leo Livelo, Honorable Jonathan Garcia and SB members for Mugpog, Honorable Lorna Q. Velasco, Honorable Joel Cruzado and SB members from Torrijos, Honorable Rolando Olivar Tolentino and Honorable Lidani Leng Baldo and SB members from Gasan, and Honorable Edward Siena, Honorable David Vito and SB members from the municipality of Buena Vista. Ang pambansang awit ng Pilipinas. Tayong magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa digat mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bagaw, may dilagang tula, tawid sa paglayang minamahal, ang kislap ng watawat mo'y tagumpay.
Marami pong salamat. Our good secretary kindly call the roll of the members of the 16th Sangguniang Panlalawigan. Honorable Mark Julius Picaballes, Honorable Aurelio J. Leva III, Honorable Antonio L. Mangkukang III, Honorable Bernardine Opis Mercado, Honorable Melgabal Arencabo, Honorable Mercedes Arejano, Honorable Danilo Arred, Honorable Ismael D. Pilim, Honorable Jose Neril L. Manggol, Honorable Carlos F. De Peralta, Honorable Bertinos A. Valencia. Madam Presiding Officers, with 9 members of the board present, we have the necessary quorum for this morning's special session. Also with us today, Madam Presiding Officer, is the people of Marinduque, the municipal officials from component municipalities, barangay officials from the 218 barangays, national government agencies stationed in the province, non-governmental organizations, members of the academe, officials and employees of the provincial government of Marinduque, and those who are online, the netizen. The chair then declares the presence of quorum. We can proceed with the order of business, recognizing the floor leader, the gentleman from Buwak, Honorable Aurelio Leva III. Thank you very much, Madam Presiding Officer. Madam Presiding Officer, the 16th Sangguniang Panlalawigan is here today not only for the purpose of conducting its 6th special session, but also to, 1, receive the message of our beloved Congressman Lord Alan Velasco as he addresses the people of Marinduque, hear the State of the Province address straight from our Tatay Gob Presbitero Velasco Jr. as provided for in Republic Act 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991. And the most important of all is to commemorate the 105th re-establishment of the province of Marinduque as a separate and distinct province from the province of Tayabas. Therefore, Madam Presiding Officer, I move that we consider proposed minute resolution number 1886, series of 2025, and let the Secretary be directed to read the title of the proposed minute resolution. I so move. There's a motion from the floor leader. Any objection? Hearing none, the motion is approved, and our good secretary is hereby directed to kindly read the title of the minute resolution. Proposed minute resolution number 1886, series 2025 reads, a minute resolution informing the beloved Congressman of the Lone District of the Province of Marinduque, Honorable Lord Alan J. Q. Velasco, that the 16th Sangguniang Panlalawigan is now convened and ready to receive his message. Madam Presiding Officer, may I ask to recognize the merciful lady from the town of Santa Cruz for the sponsorship of the said measure. The gentle lady from Santa Cruz, Honorable Mercedes Arejano, is recognized. Thank you, Madam Presiding Officer. Madam Presiding Officer, may I move for the adoption of a minute resolution informing the beloved Congressman of the Province of Marinduque, Honorable Lord Alan J. Q. Velasco, that the 16th Sangguniang Panlalawigan is now convened and ready to receive his message. I so move. Thank you, Honorable Arejano. Any second to the motion? Duly seconded by Honorable Red. Any objection?
The chair hears none. The motion is approved. The minute resolution informing the beloved Congressman of the province of Marinduque, Honorable Lord Alan J. Quinto Velasco, that the 16th Sangguniang Panlalawigan is now convened and ready to receive his message is now adopted. Yes, Mr. Floor Leader. Madam Presiding Officer, I move that we designate the following members of the board as the team that will inform the good Congressman of Minute Resolution number 1886, Series of 2025, to wit, Honorable Mark Julius P. Caballes, Honorable Antonio L. Mangkukang III, Honorable Mercedes Arellano, Honorable Jose Nerer L. Mangol, and Honorable Carlos F. De Peralta. I so move, Madam Presiding Officer. Thank you, Honorable Leva. Any objection to the motion from the floor leader? Hearing none, the motion is carried, and the following shall constitute the team that will inform the good Congressman of the minute resolution. Honorable Mark Julius Caballes, Honorable Antonio Mangkukang III, Honorable Mercedes Rejano, Honorable Jose Neril Mangol, and Honorable Carlos De Peralta. Mamaya pa. Yes, Honorable Leva. Madam Presiding Officer, I move that we consider proposed minute resolution number 1885, series of 2025, and let the Secretary be directed to read the title of the proposed minute resolution. Any objection to the motion from the floor leader? Hearing none, the motion is approved. The good Secretary is being directed to kindly read the title of the minute resolution. The proposed resolution number 1885 reads, a minute resolution informing the esteemed governor of the province of Marinduque, Honorable Presbyterio J. Velasco Jr., that the 16th Sangguniang Panlalawigan is now convened and ready to receive his State of the Province address. Madam Presiding Officer, may I ask to recognize the gentleman from Buwak for the sponsorship of the said measure. The gentleman from Buwak, Honorable Mark Julius Caballes, is recognized. Madam Presiding Officer, may I move for the adoption of a minute resolution informing the esteemed Governor of the Province of Marinduque, Honorable Presbyterio J. Velasco Jr., that the 16th Sangguniang Panlalawigan is now convened and ready to receive a State of the Province address. Thank you, Honorable Caballes. Any second to the motion? Duly seconded by Honorable Lim. Any objection? Hearing none, the motion is approved. The minute resolution informing the esteemed Governor of the Province of Marinduque, Honorable Presbyterio J. Velasco Jr., that the 16th Sangguniang Panlalawigan of Marinduque is now convened and ready to receive his State of the Province address is now adopted. Yes, Mr. Floor Leader. Madam Presiding Officer, I move that we designate the following members of the board as the team that will inform the good governor of minute resolution number 1885, series of 2025, to wit, the Honorable Vice Governor Adeline Angeles, yours truly, Honorable Aurelio J. Leva III, Honorable Danilo R. Red, Honorable Ismael B. Pilim, and Honorable Bertinos A. Valencia. I so move. Any second to the motion? The chair here, duly seconded by Honorable De Peralta. Any objection? The chair hears none. The motion is approved, and the following will constitute a team that will be led by the Vice Governor, Honorable Aurelio Leva III, Honorable Danilo R. Red, Honorable Ismael Lim, Honorable Bertinus Valencia. Madam Presiding Officer, may I move for a 15-minute recess so that the two teams can execute their task. The chair declares 5 minutes recess so that the teams will be able to execute the task as mandated and fetch the governor and the congressman. 5 minutes recess is declared.
nagpapali pa rin. Bila-bilang pangarap natin dadalhin sa kaluwagan. Ramdam pagmamahal, ika'y kayamanan, puso ng Pilipinas. Habang isang panaginip, habang binabaybay ang paraiso na iyong hatid. Sumasalubong ang ganda ng putong, kami ang hari at ang reyna sa piling mo. Sa aming puso'y natatangi, Marinduque man din galing. Sa iyong ganda'y nabighani, kaya't sa amin mananatili. Pamanay maghahari, pangalan mo'y ibuhani, para din iparinig-tingin. Halika na't sumabay sa aking awitin, damhin natin alam ng puso natin. Halika na't sumabay sa aking awitin, damhin natin alam ng puso natin. Yeah, 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 puso ng Pilipinas. Ikaw ay ang alon, Damhin ang agap ng hangin sa dagat. isla, pinagpupunan ng pag-ibig. Ang puso'y maawit nating bisig, sama-samang tuminig, makinig ng bawat himig. Halika na't sumabay sa aking awitin, damhin natin alam ng puso natin. Halika na't sumabay sa aking awitin, damhin natin alam ng puso natin. Ladies and gentlemen, mga kababayan, the representative of the Lone District of the Province of Marinduque, Honorable Lord Alan J. Velasco. Yeah, yeah, puso ng Pilipinas. Sa aming puso'y natatangi, Marinduque man din galing. Sa iyong ganda'y nabighani, kaya't sa amin mananatili, pamanay. Ladies and gentlemen, mga kababayan, the Governor of the Province of Marinduque, Honorable Presbytero J. Velasco Jr. The session is now resumed. Madam Presiding Officer, the honor is yours to introduce our guest speaker. Honorable members of the 16th Sangguniang Panlalawigan, fellow leaders and public servants, partners from the different sectors, people of Marinduque, ladies and gentlemen, our congressman will now address us, and let us welcome the Honorable Congressman and former Speaker of the House of Representatives, our Congressman, Honorable Lord Alan J. Quinto Velasco.
Please take your seats. Madam Chair, Presiding Woman, to the 16th Sangguniang Panlalawigan and to all the special guests, thank you for the opportunity given to me to be able to address the Sangguniang and our visitors. Bago po ako magpatuloy, hayaan niyo po akong batiin muna po ang mga personalidad na nandito ngayon. Sa akin pong ama, kay Governor Presbytero Velasco Jr., sa ating presiding officer, kay Vice Governor Adeline Angeles, sa ating mga Sangguniang Panlalawigan members, sa ating mga punong bayan ng bawat munisipyo po natin. Andito po si Boac Mayor Army Carion, Torrijos Mayor Lorna Velasco, Gasan Mayor Rolando Tolentino, Buenavista Mayor Eduardo Siena, Santa Cruz Mayor Marisa Red Martinez, at Mogpog Mayor Augusto Leo Livelo. Sa lahat po ng mga Vice Mayor, sa mga Sangguniang Bayan members of all municipalities, mga punong barangay, mga kagawads, mga Sangguniang Kabataan, sa ating MAR-SU President Dodi Zulueta at ang kanyang mga kasamahan, sa mga heads of our national agencies, sa ating PNP Provincial Director Arthur Salida, sa lahat po ng mga department heads ng Provincial Capital of Marinduque at mga empleyado, sa mga kinatawan ng iba't ibang religious sector, at sa lahat po ng mga bisita. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Mahal kong mga kababayan, sa araw na ito, ating ipinagdiriwang ang ika-105th na anibersaryo ng ating lalawigan. Isang makabuluhang pagkakataon upang ipagbunyi ang ating mayamang kasaysayan, kultura, at ang hindi matatawarang diwa ng bayanihan ng bawat Marinduqueño. Isang maligayang araw na Marinduque. Higit isang siglo na ang lumipas mula nang itinakda ang pundasyon ng ating lalawigan. At sa paglipas ng panahon, patuloy nating pinapatunayan na ang Marinduque ay isang bayan na matatag, maunlad, at may pusong nagkakaisa. Sa bawat hamong dumaan, mula sa pagsubok ng kalamidad, pandemya, at iba pang mga hamon, tayo ay nananatiling matibay, buo ang loob, at sama-samang bumabangon tungo sa mas magandang bukas. Ngayong taon, ang ating selebrasyon ay hindi lamang pagbabalik tanaw sa ating nakaraan, kundi isang pagbubukas ng bagong yugto ng kaunlaran. Sa pamamagitan ng agriculture, tourism, and trade fair, ating ipinapakita hindi lamang ang likas na yaman at ganda ng ating lalawigan, kundi pati na rin ang kasipagan, talento, at galing ng ating mga kababayan. Mula sa ating masisipag na magsasaka at mangingisda, hanggang sa ating mga negosyante, artisan at manggagawa, lahat tayo ay may mahalagang papel sa patuloy na pagsulong ng ating lalawigan. Sa ating gaganaping Festival of Festivals bukas, ating itatanghal ang makulay at mayamang kultura ng Marinduque. Pagsilip ito sa napakalaking potensyal ng ating lalawigan. Sama-sama nating abangan ang mga planong magpapalakas at magpapaunlad sa Marinduque. Sa larangan ng edukasyon, patuloy nating itinataguyod ang mataas na kalidad ng pagkatuto sa Marinduque State University, na ngayon ay may mas maraming kurso, modernong pasilidad at dekalibring mga guro. Kasabay nito, sisikapin nating isulong ang pagtatayo ng mga computer laboratories or e-learning facilities sa bawat bayan upang matiyak na ang mga komunidad ay handa sa makabagong teknolohiya. Hindi rin natin kinalilimutan ang mga mag-aaral na nangangailangan ng suporta, kaya patuloy ang pagbibigay ng scholarship at educational assistance upang mas maraming Marinduqueño ang makapagtapos ng pag-aaral. Sa sektor ng kalusugan, malaking hakbang ang ating nagawa upang mapalawak ang serbisyong medikal sa ating lalawigan.
Nagdagdag tayo ng kagamitan at pasilidad sa Marinduque Provincial Hospital at nakapagbukas ng isang dialysis center na malaking tulong sa mga pasyente na dati kinakailangan pang tumawid sa Lucena upang magpagamot. Sisikapin natin tugunan ang kahilingan ng ating mga kababayan na madagdagan pa ang dialysis machines at makapagserbisyo pa sa mas maraming mga pasyente. Kasabay ng pagpapaganda sa pasilidad ng ating mga ospital, atin ding aayusin ang pamamahala at serbisyo ng mga ito. Layunin natin na makapagbigay tayo ng mahusay na serbisyong may kukumpara sa mga tanyag na pribadong ospital. Kakailanganin natin dito ay hindi lamang makabagong kagamitan, kundit magagaling na mga doktor, mga nurse at mga medical personnel. Kung kaya't magbibigay tayo ng medical scholarships para sa mga estudyanteng Marinduqueño na gusto kumuha ng kursong medisina. Sa kondisyon na sa kanilang pagtatapos ay maglilingkod sila sa ating mga ospital sa loob ng ilang taon na sinagot ng lalawigan ang kanilang pag-aaral. Gayon din, upang makahikayat tayo ng mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, magbibigay tayo ng assistance sa mga doktor na nagnanais mag-specialize sa isang sangay ng medisina na kanila rin namang susiklian ng paglilingkod sa ating lalawigan. Sa ating programang pangkalusugan, layunin natin ay hindi lamang malunasan ng sakit, bagkus ay maiwasan ito. Ating isusulong ang Project Iwas Sakit na magbibigay ng libreng annual physical check-up sa mga Marinduqueño. Patuloy rin ang ating mga medical missions na nagdadala ng libreng laboratory test, konsultasyon at gamot sa ating mga kababayan, lalo na sa mga malalayong isla at barangay. Sa agrikultura, buo ang ating suporta sa mga magsasaka at mangingisda. Hindi lamang sa pamamagitan ng mga kagamitan at programang pangkabuhayan, kundi pati na rin sa pagbibigay ng pagkakataon upang sila ay lumago. Ang kailangan ng ating probinsya ay maisulong ang food security o kasiguruhan sa pagkain upang maging supisyente ang ating supply ng mga ani at produktong agrikultural para sa pangangailangan ng lalawigan at hindi na kinakailangang umangkat mula sa ibang mga probinsya sa labas ng Marinduque. Gusto din nating suportahan ang ating mga MSMEs sa sapat na supply ng raw materials o kagamitan para sa kanilang mga negosyo. Dito po pumapasok ang kahalagahan ng Loan Assistance Venture or ang Love Loans, kung saan maraming kababayan natin ang nakakakuha ng puhunan upang mapalago ang kanilang kabuhayan. Salamat po, Governor Presby Velasco. Isabay pa dito ang iba't ibang training at pagsasanay sa sektor ng agrikultura upang mapabuti ang kalidad ng kanilang ani at kita na magpapalakas sa ekonomiya ng ating lalawigan. Sa larangan ng infrastruktura, hindi matatawaran ang ating pagsisikap na gawing mas maunlad at konektado ang ating mga bayan. Ilang kilometro na ng mga bagong kalye at pag-aayos sa mga halos hindi madaan ng mga kalsada ang ating naisagawa. Ang mga dating malalayong barangay na hirap marating o abutin ng serbisyo ay atin ng mas madaling napupuntahan. Patuloy ang pagpapatayo at pagsasaayos ng mga daan. Kasama na ang road widening projects, bypass roads at flood control structures upang matiyak ang na mas ligtas at mabilis na paglalakbay ng ating mga kababayan. Nakahanda rin tayong magpatayo ng karagdagang multipurpose buildings na maaaring magamit para sa mga aktibidades ng ating mga komunidad at masilungan sa panahon ng kalamidad. Hindi rin tayo hihinto na palakasin ang ating mga paliparan at daungan upang mas mapadali ang transportasyon papasok at palabas ng Marinduque. Sa turismo, patuloy nating pinalalakas ang industriya
sa pamamagitan ng pagsasaayos ng ating mga pangunahing pasyalan tulad ng Boac Plaza, Santa Cruz Plaza, Pulang Lupa Shrine at Luzon Datum. Inilunsad rin natin ang programang Puso Moto o Motorcycle Tourism upang mahikayat ang mas maraming bisita na tuklasin ang ganda ng ating lalawigan. Kasabay nito, hindi natin pinapabayaan ang ating mga lokal na industriya. Suportado natin ang ating mga butterfly farmers, mask makers at souvenir artisans upang lalo pang mapaunlad ang kanilang kabuhayan at maipakilala ang natatanging sining ng Marinduque sa mas malawak na merkado. Habang ipinagdiriwang natin ang araw ng Marinduque, nais ko ring pasalamatan ang bawat isa sa inyo sa inyong patuloy na suporta at tiwala. Sa aking mga taon na paglilingkod bilang inyong kinatawan sa Kongreso, ating naisakatuparan ang mahalagang proyekto sa edukasyon, kalusugan, infrastruktura at agrikultura. Lahat ng ito ay may layuning palakasin ang pundasyon ng isang mas maunlad na Marinduque. Ngunit ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa mga nagawang proyekto, kundi sa patuloy nating pagkakaisa bilang isang lalawigan. Ang araw ng Marinduque ay isang paalaala na tayo mismo ang humuhubog sa ating kinabukasan. Tayo ang bumubuo ng isang Marinduque na mas progresibo, mas inklusibo at mas handang humarap sa mga hamon ng panahon. Sa aking huling taon bilang inyong kinatawan sa Kongreso at sa aking patuloy na paglilingkod sa ating lalawigan, akin kong ipinapangako na patuloy nating ipaglalaban ang isang Marinduque na tunay na para sa lahat. Sama-sama nating itaguyod ang isang lalawigan na hindi lamang sagana sa likas yaman, kundi puno rin ng oportunidad para sa bawat isa, para sa susunod na mga taon at para sa susunod na mga henerasyon. Ngayon, higit kailanman, ay panahon ng pagkakaisa at patuloy na pagsisikap tungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Patuloy tayong magkaisa, magtulungan at maging inspirasyon sa isa't isa. Muli, isang mainit na pagbati sa ating lahat. Maligayang araw na Marinduque at mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat. Our representative to the Lone District of Marinduque in Congress. Maraming salamat, Congressman. Recognizing Honorable Leva, our floor leader. Madam Presiding Officer, may I move that the speech of the Honorable Congressman be referred to proper committee. From the floor leader, there is a motion. Any objection? Hearing none, the motion is approved. The speech rendered by Marinduque representative in the House of Representatives is now being referred to the Committee on Laws, Rules, and Ordinances. Madam Presiding Officer, may I move that we take into consideration proposed resolution number 2025-1014 and let the Secretary be directed to read the title of the proposed resolution. I so move. Any objection? Hearing none, the motion is approved. The good Secretary is hereby directed to kindly lead the proposed resolution. Proposed resolution number 2025-1014 reads, Resolution of profound gratitude, commendation, and appreciation of the provincial government of Marinduque through its Sangguniang Panlalawigan to Honorable Lord Alan J. Q. Velasco, representative of the Lone District of Marinduque, to the House of Representatives for ably representing the province in the national arena, for articulating the sentiments and aspirations of its people in the Hall of Congress, and for crystallizing the programs, projects that redound and needed most by his more than 230,000 constituents. Yes, the floor leader is recognized. Madam Presiding Officer, may this representation be recognized for the sponsorship of a resolution. Proceed, Honorable Leva. Madam Presiding Officer, may move for the adoption of a resolution entitled
a resolution of profound gratitude, commendation, and appreciation of the provincial government of Marinduque through its sangguniang panlalawigan to Honorable Lord Alan J. Q. Velasco, representative of the Lone District of Marinduque to the House of Representatives, for ably representing the province in the national arena, for articulating the sentiments and aspirations of its people in the Hall of Congress, and for crystallizing the programs and projects that redound and needed most by his more than 230,000 constituents. I so move, Madam Presiding Officer. Thank you, Honorable Leva. There is a motion from the floor. Any second? Duly seconded by Honorable Mangkukang. Any objection? The chair hears none. The motion is approved. The resolution of profound gratitude, commendation, and appreciation of the provincial government of Marinduque through its sangguniang panlalawigan to Honorable Lord Alan J. Quinto Velasco, representative of the Lone District of the province of Marinduque to the House of Representatives, for ably representing the province in the national government, for articulating the sentiments and aspirations of its people in the Hall of Congress, and for crystallizing the programs and projects that benefits the more than 230,000 constituents is now approved. Yes, Honorable Leva. Madam Presiding Officer, we will now award the resolution to the esteemed Congressman. May we invite on stage the Honorable Congressman, the members of the board led by the Vice Governor, and may I ask the Secretary to please read the content of the resolution. Maybe together, the Honorable Congressman, together with the members of the board, and of course, led by our Governor, the head of the province. Thank you very much, Madam Presiding Officer. The members of the board are being requested to please join the Governor and the Presiding Officer in handing over the resolution to the good Congressman. Resolution of profound gratitude, commendation, and appreciation of the provincial government of Marinduque through its sangguniang panlalawigan to Honorable Lord Alan J. Q. Velasco, representative of the Lone District of Marinduque to the House of Representatives, for ably representing the province in the national arena, for articulating the sentiments and aspirations of its people in the Hall of Congress, and for crystallizing the programs and projects that redound and needed most of his more than 230,000 constituents. Whereas, Lord Alan J. Q. Velasco has served as representative of the Lone District of Marinduque and the House of Representatives with his term of office spanning from 2010 to 2025. And during this tenure from October 12, 2020 to June 30, 2022, he was elected by his peers as Speaker of the House of Representatives, thereby providing a strong leadership and fostering unity among lawmakers for the passage of significant legislative measures. Whereas, through his unwavering dedication and exemplary service, Speaker Love has championed numerous legislative measures and initiatives aimed at advancing the welfare of the people of Marinduque, particularly in the areas of infrastructure, healthcare, education, livelihood, and social services. Moreover, in partnership and collaboration with Governor Presby, has elevated the stature of the province from a fourth-class province to a second-class. Whereas his advocacy and steadfast commitment to the progress and development of Marinduque have resulted in the crystallization and implementation of various programs and projects that directly address the needs and uplift the quality of life of his more than 230,000 constituents. Whereas Congressman Alan's leadership and statesmanship, as well as his invaluable contribution to nation building, have brought honor and pride to the province of Marinduque and have made a lasting impact on the lives of its people. Wherefore, on motion of Honorable Aurelio J. Leva III, duly seconded by Honorable Antonio L. Mangkukang III, it was resolved as it is by resolved that the Sangguniang Panlalawigan of Marinduque, on the behalf of the people, expresses its profound gratitude and commendation and appreciation to Honorable Lord Alan J. Q. Velasco for ably representing the province in the national arena,
for articulating the sentiments and aspirations of its people in the halls of Congress, and for crystallizing the programs and projects that redound and needed most of his more than 230,000 constituents. Resolved finally that copy of this resolution be furnished Honorable Lord Alan J. Q. Velasco as a testament to the high esteem and gratitude of the people of Marinduque for his exemplary public service. Adopted this 21st day of February 2025, Buwak, Marinduque. Certified as to be duly adopted, James L. Solas, and attested by Honorable Vice Governor Adeline M. Angeles. The floor leader is recognized. Madam Presiding Officer, the honor is yours to introduce our keynote speaker. Honorable members of the 16th Sangguniang Panlalawigan, fellow public servants from the different levels of government, from the national government, local government, our partners from the civil society organizations and the private sectors, our partners from the different sectors, people of Marinduque, ladies and gentlemen, our good governor, Honorable Presbytero J. Velasco Jr., who will render the State of the Province address. Kindly take your seats. Madam Presiding Officer and the Honorable Sangguniang Panlalawigan, with your permission, I will render Ulat sa Lalawigan 2025, the Governor's State of the Province Address, SOPA. Pleasant good morning to one and all. Morning. So I greet the personalities this session. Kagalang-galang na kinatawan ng Lone District of Marinduque, former Speaker, the Pride of Marinduque, Congressman Lord Alan J. Q. Velasco, the Vice Governor Adeline Lynn Angeles, mga ginagalang na miyembro ng Sangguniang Panlalawigan, we have Honorable Jojo Leba, Honorable Maki Cabales, Honorable Tres Mangkukang, Honorable Mercy Riano, Honorable Danny Red, Honorable Maelim, Honorable Bertinos Valencia, Honorable Boy de Peralta, Honorable Neril Manggol, mga masisipag at matatalino at maaasahang mga punong bayan, Mayor Army Carrion, Mayor Rolly Tolentino, Mayor Marisa Red Martinez, Mayor Bong Siena, ating pong mga vice mayors in the 6 towns, mga punong barangay po ng 218 barangays at mga barangay officials, mga SK chairpersons, of course po, Provincial Administrator Sani Paglinawan, our former PA, Mike Velasco,
our department heads and other officials and employees from the provincial government of Marinduque. The dynamic and visionary president of the Marinduque State University, Dodi Solueta, the provincial director of Marinduque PPO, Colonel Arthur Salida. Ang ating mga kagalang-galang nakatuwang sa mga iba't ibang pambansang ahensya dito sa ating mahal na lalawigan ng Marinduque, mga samahang sibil, mga galing sa pribado sektor, inamahal kong mga Marinduqueño, mga kaibigan, mga panauhin, isang makasaysayan at makabuluhang araw po sa inyong lahat. Pardon my hoarse voice. Sa araw pong ito ay ipinagdiriwang natin ang isang napakahalagang okasyon, ang ika-105th na taon sa muling pagkatatag ng ating mahal na lalawigan ng Marinduque bilang isang malayang lalawigan mula sa Tayabas na ngayon ay kilalang Quezon. Matatandaan po natin noong 1901, ang US-Philippine Commission ay diniklara na po tayong isang malayang lalawigan. Pero pabago-bago po ang isip ng mga Amerikano, yung susunod na taon, at baka sigura'y nagtitipid sila, ay sinama naman tayo po sa Tayabas. Kaya po naman, nung February 21, 1920, ay naipasa po ang Act 2880 na siya pong batas na itinatag uli ang Marinduque bilang isang malayang lalawigan. Palakpakan po natin ang pagsilang ng ating mahal na lalawigan ng Marinduque. Ang tema pong pinili ngayong taon, in conjunction with the 105th anniversary, or they call it re-establishment anniversary, is isang alab, isang Marinduque. Ito po ay nagpapakita ng isang natitinag na diwa at pagkakaisa na nagpapakilala sa ating minamahal na isla. Ang araw na ito ay isang sagisag ng ating makulay na kasaysayan, ng ang ating pag-unlad bilang isang lalawigan at ang ating matibay na komunidad na puno ng diwa ng pagkakaisa at pagmamalasakit. Habang tayo'y nagtitipon upang gunitain ang araw na ito, hayaan ninyong bigyang diin ko ang kagandahan ng ating isla, ang ating yaman sa kalikasan at kultura, at higit sa lahat, ang katatagan ng ating mga kababayan. Ito ang inspirasyon ng ating patuloy na pagsulong tungo sa ating kolektibong pangarap na ginintuang panahon ng Marinduque or Golden Era ng Marinduque. Ang tanong, nasaan tayo noon? Ano tayo ngayon? Saan tayo tutungo? Noong 1974 po, si Tatay Gob po ay simpleng attorney presby. At nakita po natin noon dahil nagpunta po ako dito at nanunuyo po ako sa isang Miss Marinduqueña, si Lorna Quinto po, na nakatira po sa Mugpog at mayroon din tirahan sa Torrijos. At sa ating pong panunuyo, nasaksihan po natin ang kalagayan ng Marinduque. Marami po akong nakita na mga daan na hindi pa maayos, medyo maalikabok at bako-bako. Mga lupa po na nakatiwangwang dahil po sa kakulangan ng tubig at hindi nagagamit mabuti.